So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW, ang mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito na mga tamang balita at susugutin ang mga maling informations na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga DBS vlogger mga kababayan. Yes, dapat silang susugutin. Bakit? Kasi kapag hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sasama ko sa mga sessions, sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, siya nga pala, pasensya po kasi wala muna tayong top 5 commenters o yung ating mga keyboard warriors ng araw mga kababayan. Pasensya po kasi hindi ko po ma-open ang aking laptop. Meron kasing nangyari mga kababayan. Kanina po, kinalikot kasi ng aming IT team ang aking laptop kasi nga siguro meron silang bagong pulisya mga kababayan na i-rename nila ang aming laptop name. Kasi ang aming mga laptop mga kababayan, kontrolado ho yan ng aming kumpanya. So, kung if ever kung anong gagawin namin dito sa aming laptop, makukontrol nila yan at makikita nila yan kung ano ang ginagawa ninyo. So under po ang aming credentials sa organization po ng network ng aming kumpanya ang aming laptop. So ang nangyari mga kababayan, ni-rename nila, pero ang problema, nagka-problema kababayan, hindi na po namin ma-open. So yun nga, hindi ko muna makita po ang ating mga top commenters. But anyways, thank you so much po sa ating mga palagi pong nagko-comment dyan sa baba sa ating comment sections, sa ating mga keyboard warriors. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating mga channel members na lagi pong nandito, lagi pong nakasubaybay kay Sir Ivan. Thank you so much. And you, of course, you know already who you are. Okay? At syempre, pasalamatan rin po natin mga kababayan ang nabigay sa atin ng super thanks, nabigay sa atin ng pangkalamansi po ni Sir Ivan Badong. Meron akong super thanks. Thank you so much po kay Ma'am Kaklia F, nagbigay sa atin ng $10. Siya nga pala si Ma'am Kaklia, sumabog mga kababayan. Kasi ayon sa kanya, meron kasi siyang post po doon sa sa community sa kanyang account na kasi nga nanood po si Ma'am Kaklia noong napag-usapan natin si Badong mga kababayan. So dito po nalaman po ni Ma'am Kaklia na minura pala siya ni Badong mga kababayan. Abay, galit na galit si Ma'am Kaklia. Pero pag-uusapan natin siya sa next po ng ating vlog kasi meron kong na-discover tungkol po kay Badong mga kababayan. At syempre, pasalamatan rin po natin si Kemi, nabigyan sa atin ng 320 Japanese yen. And also, thank you so much po kay Ma'am Barbara Butler, nabigay sa atin ng $2 Australian. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ating mga early birds. Nandyan kasama natin si Ma'am Maria Mindasiplon, Antonio Payos, Essie Castillo, Nestor Potian, Salvacion Ombion. Nandyan rin po si Arceli Gibero, Jolie Pintor, Aspernito. Nandyan rin po si Rose Guevara, Mary Rose Apil, hi to Selma Zapata, Julia Derrera, and hi to Elma Banyaga and Ma'am Maritel T. Baka magtataka kayo mga kababayan, paano ko binasa po yung ating yung ating mga viewers dito. Abay, nilista ko lang po sa bond paper. Nilista ko mga kababayan. Gusto niyo makita? Oh, nilista ko lang po. Meron kasi nga problemang laptop eh. But anyways, hopefully, mamaya po ma-okay na ang ating laptop. Okay. So anyways mga kababayan, may pasabugo tayo. Ano yan, Sir Ivan? I think some of you nakita nyo na po na meron pong nangyaring pre-rally doon po sa Limausawang Bonifacio mga kababayan, Justice for Pastor Kibuloy daw. Sabi nila doon, hindi daw sila binayaran mga kababayan. Pati
Pati nga si Badong nandun mga kababayan, tas sigaw na sigaw niya, kami po ay nandito, kusang loob kami na nandito, sinuportahan po si Kibuloy. Siyempre, suportado niya si Kibuloy kasi nga, ano yun mga kababayan, alam niyo na po, Mang Kanor. Ito na pong si Badong, Mang Kanor rin po. So, mana-mana lang ho yan. Nandun si Badong mga kababayan, sabi niya, hindi kami bayad, walang bayad dito, kusang loob namin, sinuportahan po si Pastor Kibuloy. Pero, may lumabas po na video mga kababayan, na sila po'y binayaran. Yung ibang mga nandun po na sumama po sa rally, kasi nga alam ho natin, meron lang po tayong kaibigan, nagpunta doon mga kababayan, sinugod po yung rally po doon sa Bonifacio, tinanong po yung mga nagpuntahan doon. Hindi pala sila binayaran mga kababayan, may nag-hire sa kanila na pastor, meron babayaran sila daw ng 1,000, meron ng 2,000, pero hindi sila nabayaran mga kababayan. Mamaya, ibubulgar natin yan, kasi nga si Badong, nagyabang, hindi daw sila binayaran mga kababayan. So pag-uusapan din po natin, kasi nga, di ba, I think 4 days ago ba or 3 days ago, meron pong kabitiran na sinabi po itong si Atty. Harry Roque mga kababayan tungkol po doon sa pagpunta po ni BBM doon sa Australia. Di ba nakita niya, nag-speech po si BBM, sabi ni Roque, walang kwenta daw ang pagpunta doon ni BBM sa Australia mga kababayan. So ngayon ko na po naintindihan kung bakit po nagaganyan po itong mga DDS, sinisiraan na si BBM, yung papunta po ng BBM doon sa Australia mga kababayan, napahiya daw. Kaya nga lagi silang ibinibidan na lagi yung mga aktivista doon, si Senator Janet Rice, pati yung mga Filipino community, nga mga anti-Marcos, mga Pinklawan, binibidan na napahiya daw si BBM mga kababayan. Napahiya ba talaga? Ngayon, nantindihan ko na po kung bakit nga pala itong si Roque, napaka-bitter talaga at saka sinisiraan niya si BBM, walang kwenta daw yung pupunta doon BBM doon sa Australia kasi nga napag-alaman natin na nagka-problema pala yung Duterte administration, si FPRRD mga kababayan at saka yung Australia. 'Di ba nagka-problema mga kababayan? Merong hindi siguro nagpagkaintindihan kasi nga si FPRRD, merong nasabi noon yung tungkol po sa rape joke mga kababayan. Nalalaban natin yan. Di ba meron pong rape joke si FPRRD tungkol doon sa taga-Australia. So siyempre, ang taga-embassy po ng Australia, galit na galit po kay Digong. So ito pong si Roque, sabi niya, 6 years na nilang trinabaho po na siyempre i-court na naman po yung Australia at para magkaayos makabayan, hindi po nagawa. Bagkos, alam niyo ba ang nangyari? Si BBM na po mismo ang tinawag po ng Australia makabayan kasi kilalang kilala pala yung mga Marcos, kilalang pala si BBM ng taga-Australia. Kaya sila ay napahiya mga kababayan. Kaya sila po ay nagaganyan. Bitter na bitter talaga. Talaga itong si Roque mga kababayan. Hindi ko maintindihan eh. Diba? Bumabalintong lagi. Napaka-bitter kasi nga napahiya sila. Napahiya po ang kanilang siyempre sinuportahan po na politiko si FPRRD mga kababayan. Mamaya ipapakita natin yan. Isasampal po natin sa kailang mga kababayan kung magkaano po nakuha na investment ni BBM doon sa Australia. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaw dito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kababayan, well, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin dito mga kababayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unit Team supporters! Guys, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga supporters ng Sir Ivan, mga suki ng Sting Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok ng Sting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel.
Yan, so syempre hindi rin po natin kakalimutan, i-welcome rin po natin mga kaabayan, ang mga viewers natin, ang mga Pinklawan or yung mga Dilawan. Okay, so welcome to our channel. Mga kaabayan ko, di ba hindi ko napakita kahapon, pero syempre pinost ko rin po yung yung dun sa speech si BBM sa Business Forum po doon sa Melbourne, na kung saan maraming nagulat mga kaabayan kasi nga, di ba meron pong isang speaker, yung speaker na yun, talagang kaibigan niya si PBM at talagang classmate nga pala si PBM mga kaabayan. At doon 'di ba nagyabang pa talaga kasi nga si PBM nanalo pala siya nung 11 years old pa siya mga kaabayan doon po sa Lasal, 'di ba yung I think that is oratorically speech yata yon. Sakto ba pagkabasa Sir Ivan? Oratorical speech nga pala. Yung napanalunan po ni BBM. That is a gold medal award mga kaabayan. Oratorical speech. Tingnan nyo, so kitang-kita naman natin mga kaabayan na noon pa pala magaling talaga mag-speech po si BBM. Mismo nga nagsabi yung speaker mga kaabayan na Australiano, di ba? So at least hindi po si BBM nagsabi, ibang tao mga kaabayan. Nakikita naman talaga natin na magaling talaga si BBM po mag-speech. So siyempre mga kaabayan, yung trabaho po ni BBM, kasi sa kanyang mga speech po, kitang-kita natin na napakaklaro at alam niya po ang kanyang ginagawa kasi alam po ni BBM ang kanyang responsibilidad mga kaabayan bilang isang presidente, di ba? So ang sabi po ng iba na hindi daw nakatapos si PBBM mga kaabayan. Ganon ba or ganyan ba yung taong hindi nakatapos, 'di ba? At saka isipin niyo mga kababayan, yung speaker na yon, like for example, or ako yung speaker, then classmate ko si PBM. Tingnan nyo, isipin nyo lang po kung ano yung feelings natin na yung classmate natin naging presidente mga kababayan. 'Di ba? Talagang iwan ko kung ano ma-feeling ko mga kababayan, classmate na Sir Ivan, naging presidente, di ba? So talagang ipagmamayabang ko mga kababayan, siyempre presidente. Unlike doon sa ibang tao na lagi pong sinisiraan po si BBM. So sana po sa ating next po na presidente, dapat katulad po ni BBM kababayan. Magaling po sa mag-speech, galing magtrabaho, at lang kitang-kita ho natin ang kanyang hardworking po mga kababayan, ang kanyang ginagawa po sa Pilipinas, lalong-lalo na kitang-kita ho natin na itong mga bunga sa kanyang paglipad po, mga travel po doon sa iba't ibang lugar kasi lagi po siya nakakuha po ng mga investment mga kaabayan. Sinasabi ng iba, bakit daw palaging nagpalipad-lipad itong si BBM? But anyways, ipapakita ko muna sa inyo yung sinabi po ni Rocky mga kaabayan kasi nga sasampalin natin siya ng ebidensya kung ano po yung naidulot po sa pupunta ni BBM doon sa Australia. So for more details, let's watch this. Dapat talaga maging maingat tayo kung saan pupunta ang presidente at malinaw talaga kung anong balik sa atin. Kasi kita mo itong mga pinirmahan sa Australia. Defense, cybersecurity, ewan ko kung ano yung trade agreement Wala nga nabalita kung ano yung trade agreement na yun So ang importante talaga, pagkain sa hapag na kainan. Paano makakatulong sa atin ang Australia? Kaya nga kita nyo, parang matamlay ang reaksyon ng publiko sa Australia kasi parang Australia, ang kailangan lang naman ng Australia sa atin, tao. Dahil kulang nga yung tao nila sa Australia. So, ewan ko kung meron kasunduan na nalagdagan tungkol dyan, pero alam ko pati yung bagong programa na nag-iengganyo ng mga Pilipino mag-aral sa Australia at isa sa benepisyo ng pag-aaral sa Australia, pwede dalhin ng pamilya at pwede magtrabaho yung estudyante at yung kanyang pamilya, isa yan sa pamamaraan na tinitingnan ng mga Pilipino, kaya sila nagkakaroon ng interest sa Australia. Pero naman, ano naman yung Australia sa atin, sa ating buhay, napakaliit ng ating kalakalakan doon. At ang talagang pangangailangan lang ng Australia sa atin, yung ating tao. Di ba? So sana, piliin naman natin kung saan tayo pupunta. Kita mo yan, napahiya patuloy yan ng kaunti ang presidente, yung mga aktivista sa Australia, doon mismo sa kanilang kongreso, naglabas ng placard, di ba? Hindi naman nangyayari yan sa ibang mga bansa. Sa totoo lang, nung panahon ni Presidente Duterte, hindi masyadong maganda ang naging relasyon natin. Dahil nga yung babaeng ambassador ng Australia sa Pilipinas, maanghang salita na binanggit laban kay Presidente Duterte dahil doon sa isang rape joke na tungkol doon sa Australia na nagahasa nga sa Davao. So talagang 6 na taon yan. Sinubukan naming ayusin talaga pero ayaw talaga ni Presidente at hindi talaga siya pumunta ng Australia dahil nga doon sa mga maanghang na salita na ginamit nung
ambassador nila. Pero ang katunayan din is, anong interest natin sa Australia ngayon? Bukod sa coal, di ba? Kakaunti lang naman po, no, ang ating interest dyan. Mas mabuti pa na tutukan natin yung mga bansa na talagang malaki ang ating kalakalan, malaki yung ating potential para makapagpadala ng ating mga produkto na para ibenta sa kanilang mga lugar. At bukod pa dyan, yung posibilidad nga ng migration. No? Oh, ayan, 'di ba mga kaabayan, very obvious talaga itong si Roque, napaka-bitter at napahiya talaga mga kaabayan. Kasi nga 'di ba, sabi pa nga niya na nakalitsi-litsi po yung relasyon ng Pilipinas at ng Australia dahil po doon sa joke po ni Pera di mga kaabayan. Nagka-problema sila. Even po 6 years po lang tinrabaho po pero hindi po nabalik yung relasyon po ng Pilipinas pati po yung Australia. Pasalamat sa mga kaabayan na inayos po ni BBM, 'di ba? Kung hindi dahil kay BBM, hindi po maka-okay yung Pilipinas at saka yung Australia mga kaabayan. Napahiya sila. Kasi hindi lang akalain po na kayang gawin ho yan ni BBM. Mismo si BBM po yung tinawag po ng Australia mga kaabayan. Bakit? Kasi kilala nila si BBM. Pero yung po siyempre si Everarday, kilala nila na mabunga nga mga kaabayan. Pangit po mag-joke. Kaya nasaktan po yung Australia. Buti nga na hindi po napektuhan po yung mga Pilipino po na nandyan sa Australia mga kaabayan. Di ba? At least hindi po napektuhan. Pero dito, nagkaayos na po yung Australia, pati po yung Pilipinas dahil po kay BBM. Ngayon, sabi po niya mga kaabayan, napahiya daw konti si BBM dahil daw doon sa mga aktivista, mga Filipino community, na mga dilawan, mga pinklawan, na na ipinahiya daw si BBM. Hindi daw yun nangyari sa ibang lugar mga kaabayan. Sino ba ang nahiya doon? Sino ba yung pinaparinggan po doon ni Senator Johnny Tres mga kaabayan? Si BBM ba? 'Di ba? Sino ba dito yung may nangyari po na extrajudicial killing? Sa panahon ba ni BBM o sa panahon po ni Everarday? Napahiya ba si BBM? Nakatawa kasi itong mga anti-Marcos na nandito po, mga haters si Sir Ivan, bakit ko ba daw ipinaglaban po si BBM, ipinahiya daw sa Australia? Napahiya ba talaga? Alam nyo ba na 86 billion pesos lahat ang nakuha po na investment ni BBM doon sa Australia mga kaabayan? Yan ba napahiya? Sa for more details, let's watch this. Siksik agad ang unang araw ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya sa ilang events sa Melbourne, Australia ngayong umaga. Para sa update, makibalita tayo live mula sa Melbourne. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Maan, anong latest dyan? Pat na business agreements nga na nagkakahalaga ng 1.53 billion US dollars o 86 billion pesos ang nakuha agad ng Pilipinas dito sa Australia, at lahat yan nilagdaan nga dito lamang sa katatapos na Philippine Business Forum dito sa Melbourne, Australia na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. First day pa lang, siksik agad ang schedule ng Pangulo sa kanyang muling pagpunta rito sa Australia. Ilan sa mga business agreement na nilagdaan ng Pilipinas at Australia kanina ay tungkol sa renewable energy, waste to energy technology, pagtatayo ng data centers, digital health services at iba pa. Para makakahikayat pa ng investors dito, ibinida pa ng Pangulo sa kanyang speech ang ilan sa mga priority bill na naisabatas na, gaya ng Public-Private Partnership Code of the Philippines na nagbibigay daan sa transformative partnership at infrastructure development, ang Internet Transactions Act na magbibigay ng framework para sa robust digital economy, at ang Tatak Pinoy Act na kapapasa lang na layuning suportahan ang mga lokal na industriya para mas makalahok sa global value chains. Bago naman ang forum kanina, una nang nakipagkita sa isang bilateral meeting si PBBM sa Prime Minister ng Cambodia kanina. Kabilang sa pinag-usapan nila ang rice trade, pagtadagdag ng flights sa pagitan ng dalawang bansa at defense and security. Jess, bukod nga sa mga event na yan ay inaasahan din yung kanyang talumpati sa Lowy Institute mamaya, at gayon din yung pangangamusta ni Pangulong Marcos sa Filipino community dito sa Melbourne. At yan muna ang latest dito. Balik sa inyo. Well, tatanungin natin mga kabayan, si Atty. Harry Roque, waste of time ba? Sayang ba yung pumunta ni BBM dyan sa Australia? Ang sarap mangasar. 86 billion pesos na nakuha po ng investment mga kabayan. So hindi po sayang ang pupunta po ni BBM doon sa Australia. Kasi nga, di ba sinabi na ho yan noon ni BBM na hindi naman po basta-basta na kahit saan ka lang po magpunta-punta po na ibang lugar mga kabayan na hindi ka imbitado. Ang ibig sabihin, proseso ho yan. Proseso ho yan. Ibig sabihin, pag nandyan pa sa Pilipinas si BBM, kinuntak mo siya ng Australia mga kabayan, meron pong business agreement yan. Ang pupunta ni BBM doon
doon sa Australia, bali, finalization na ho niya mga kabayan, pagpirma na lang ho yan. Di ba? Nakatawa talaga eh. Sabi pa ni Atty. Roque na sana daw piliin po yung ibang lugar, yung lugar daw na merong pakinabang mga kabayan. Walang pakinabang sa kanila kasi nga gonggong po yung ginawa po ng dati na administration kasi nga nag-joke sa mga kabayan na hindi po nagustuhan ng ambasador. Kaya nagkaproblema po ang relasyon ng Pilipinas at ng Australia mga kabayan. Dapat sila po ay magpasalamat po kay BBM kasi po dahil kay BBM naayos po ang relasyon ng Pilipinas at saka ng Australia mga kabayan. Di ba? Nakatawa talaga eh. So anyways, forward tayo po sa ating good news mga kabayan. So siya nga pala sa ating kababayan po dito ng mga taga Cebu City, meron pong good news. Kasi nga meron na pong branch mga kababayan sa France na pwede na po tayo kukuha po ng magkaroon tayo dito ng visa application para sa France dyan po sa Cebu City. So for more details, let's watch this. Bumisita sa Cebu City ang French Ambassador to the Philippines sa formal na pagbubukas ng unang tanggapan na may French visa application sa labas ng Metro Manila. Yan ang ulat ni Jessie Atienza na PTV Cebu. Personal na sinuri ni French Ambassador to the Philippines, Her Excellency Marie Fontanelle, ang isang tanggapan sa Cebu City. Dito, maaari nang magproseso ng visa application papuntang France. Ito ang unang tanggapan sa labas ng Metro Manila na tumatanggap ng visa application. Mainit naman ang naging pagtanggap sa kanya ng LGU ng Cebu City sa pangunguna ni Cebu City Mayor Michael Rama. We have an embassy in Manila, of course. We have for many years a visa center in Manila, but actually the Visayas is the place where there is a lot of population, and of course for them to be obliged to come to Manila to launch the application, it might be difficult, it might be a bit costly and take time. So for us, after discussion, we thought we might give a try with opening a center in Cebu. Ayon sa management, maaari nang makapagproseso ng visa application sa halagang 4,000 piso. Pero para naman sa mga gustong kumuha ng visa application na mula sa malalayong lugar, may serbisyong inaalok din ang tanggapan. We call it the apply anywhere. It makes the whole sense. You can apply for your visa application anywhere in Philippines. That's what is great with this service. You're at home, you don't have time to come here, you are in office, you have your family maybe living in Davao, let's say Davao for example. You don't want to travel to Cebu because there is 5 person, you have child, it's more difficult to travel. We are coming to you. So our team here, 2 person, will come to your home. They will take all the visa application for you. They will take the biometry for you. And once the instruction from the French embassy is done, we send back by post. We send back by post the passport. So you don't have anything to do. You don't have to come to a center. It's relaxed application. But we are everywhere. We are anywhere. Inaasahang malaki ang maitutulong ng visa application center na nasa lungsod ng Cebu para mas mapadali ang proseso ng mga kumukuha. Nakipagpulong din ang French Ambassador sa Filipino-French community na sumisimbolo sa magandang relasyon sa pagitan ng bansang France at Pilipinas. Naalala ko mga kabayan, di ba year ago, I think di ba nakausap po yan ni BBM yung French Ambassador. So probably mga kabayan, ito na po yung epekto sa magandang relasyon po ng Pilipinas at saka ng France mga kabayan. So yan po ay good news taga Cebu City. So kung gusto niyo po na mag-apply po ng visa para France, this is your chance na malapit na po tayo. Okay. So mga kabayan, dito na tayo sa ating pasabog. Kasi nga, nagyabang po itong mga nagpuntahan doon sa rally sa Justice for Kibuloy mga kabayan. Pero rally po doon sa Limasawang Bonifacio, nag-ingay sila na hindi daw sila bayad mga kabayan. Mismo rin po yan, sinabi po ni Badong Aratile sa kanyang live, hindi daw sila bayad mga kabayan. Maniwala ba tayo? Hey, nakatawa talaga eh. Kasi nga, si Nino Barsaga mga kabayan, abay nagpunta pala doon. Hey, na-booking ang lahat kasi meron pong nagreklamo doon na dumalo po sa rally mga kabayan na hindi pala nabayaran, nag-ingay. So yun po nilapitan po ni Nino mga kabayan at ito po ang kanilang mga sagot. So for more details, let's watch this. Binayaran daw kayo! Hindi kami bayad!
Sinuhulan ba kayo? Hindi! Hindi kami bayad! 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 Kanina po, nakita ko po kayo dun sa grupo po ninyo, nagagalit po kayo, nagwawala kayo. Kasi nga, ang sabi nyo, nasaan na ang bayad sa atin? Bakit wala pa? Bakit yung isang jeep bayad na? Tayo sa isang jeep na to wala pa. Ay nga po dahil 2 jeep po kami. Opo. Yung isang jeep po, hindi nabayaran, pero yung isa po nabayaran. Bayad na. Po. Taga saan po ba kayo, sir? Taga Tanay Rizal po. Tanay Rizal. Magkano po ba ang per ulo ng pagsama sa rally? Ang pagkakaalam po 500 po yata. 500. Pinakain naman po ba kayo? Meron naman pong pagkain. Pero yung bayad, nawalan. Po, yung isang jeep ay nabayaran. Nabayaran. Sino po ba ang nag-recruit sa inyo? Isa pong pastor. Brother. Sino, kilala nyo po ba yung pangalan? Apo, si Brother Jerome. Brother Jerome. Ano po, ngayon, first time nyo lang po bang ma-recruit? First time lang. Ngayon po na nagkaroon po kayo ng experience na ganito, ano po ang maipapayo nyo pag may mga rally na pang ganito-ganito, na dapat pa ba silang sumama o hindi na dahil nagagamit po kayo? Siguro dapat po muna pag-isipan, mahigi kung talaga sasama ka sa rallying gano'n o hindi. Opo. Pero kuya, kung kayo po tatanungin, naniniwala po ba kayo na inosente si Pastor Quiboloy? Hindi po. Hindi. Parang ginagawa niya, kumukuha siya ng simpatya para gamitin lamang po kayo. Opo. Maraming salamat kuya sa pag-unlock po. Magandang araw. Ano pong pinaglalaban niyo po dyan sa rally ni Pastor Quiboloy dito sa Loton? Hindi ko po alam sir kung basta sinalok po kami na sumama, babayaran na po kami ng 1.5. 1.5? Opo. Magkano po ang natanggap niyo po? 100 lang po. 100 piso? Sapat po ba pamasahe po yon? Tingin ko po, hindi kulang. Kulang po, malayo pa po. Simbahan po ba ang nagano sa'yo, ang nag-recruit simbahan nila? Opo. Okay, salamat kuya. Magkano ang pangako sa inyo ng bayad para pagsuporta kay Pastor Quiboloy? San Jose sabi, 500 daw 500? Taga saan po ba kayo? Taga San Jose, Bulacan po. San Jose, Bulacan? Opo. Magkano pong nakuha nyo? Wala po, tinakbuhan po kami sir Tapos pinakain na po kami, iniwan kami dito. Nakabas po ba kayo, naka-jeep? Naka-jeep lang po, sir. Sa isang jeep, ilan po kayo? Hindi ko po mabilang sir kung ilan kami, sir Okay, pero sir, yung pinaglalaban po ba dyan, naintindihan nyo po ba, hindi? Hindi ko maintindihan, sir Basta tang usapan? Basta usapan, sir. Pag ano daw, matapos, may 500 ang bayad. 500? Opo. Okay. Kanina, nakita kita sa rally, dito sa Loton, super aktibo ka. Bakit kanina inaaway mo yung kasamahan mo dahil nga sabi nyo, bakit wala pa yung pera, kulang? Magkano po ba ang usapan sa inyo, boss? Usapan namin, 2,300 lang binigay. Taga-saan po ba kayo? Taga-Tarlac po, bossing. Taga-Tarlac, pero Opo. 300 lang ang binigay. Opo. Naunawaan nyo po ba yung pinaglalaban nyo sa rally kay Pastor Quiboloy? Wala po Ibig sabihin, pera lang ang po kapalit. namin. Okay. Hirap ng buhay. Salamat po. Nang araw po. Ano pong pinaglalaban nyo po kuya sa rally po ngayon? Wala po kayong ipinaglalaban. Bakit po kayo sumali sa rally pong ito? Para sa pera lang. Pera. Magkano po ba ang pangako sa inyo? 1,000. 1,000 ang kapalit ng pag-rally na suporta kay Pastor Apollo Quiboloy. 50 binigay. 50 pesos? Pero hindi natupad yung 1,000. Taga saan po ba kayo? Payatas. Payatas pa. Kulang pa po yung 50 peso pamasahe mula Payatas. Salamat po kuya. Kamusta po ang inyong pagdalo po sa rally po para po sa pagsuporta kay Pastor Apollo Quiboloy po? Wala. Wala po. Wala. Bakit pong wala? Kasi 1.5 yung sa amin, kaso nakuha lang namin 200. 200 pesos. Taga saan po ba kayo? Taga Payatas. Taga Payatas po. Kuya, meron po ba kayong ipinaglalaban sa rally pong to? Wala. Ibig sabihin kuya, ang kapalit lang ng pagsama nyo sa rally ay pera. Yun lang. Wala kayo talaga ipinaglalaban. Okay, salamat po. Nakakatawa, mga kababayan. Ang panawagan nila, Justice for Pastor Apollo Quiboloy. Anong justice ang pinapanawagan ninyo? Tandaan ninyo mga tanga, nagkaroon ng warrant of arrest si Pastor Apollo Quiboloy na Manyakes.
Kung inaatinan niya, dinadaluhan niya ang hearing niya sa Estados Unidos, hindi magkakaroon ng warrant of arrest yan. Kaya anong panawagan ninyo na Justice for Apollo Kibuloy? Papaano ang mga biktima, ang mga naging nahalay niya, yung mga allegations sa kanya na pangahalay, panggagamit, illegal firearms, paano yung mga nabiktima ron? Nga na lang. Ngayon sasabihin nyo, Justice, kung umaatin ang tarantadong pastor nyong malibog, sana, hindi sana yan, nagkaroon ng warrant of arrest. Ngayon sasabihin ninyo, Justice, putang ina ninyo, kung nagkataon sana, kung kapartido nyo ang administrasyon, didisin sana na pagtakpan kayo. Hindi kagaya nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pinagtakpan kayo. Pinagtakpan si Apollo Kibuloy. Kaya, ganyan ang ugalin ninyo. Ha? Sasabihin nyo, Justice, putang ina ninyo. Ha? Tapos sabihin nyo, hindi kayo bayad. Ha? Hindi ba kayo nahihiya sa mga taong na-recruit ninyo? Sa mga taong sinama ninyo sa rally? Na hinakot nyo kung saan-saan lupalop ng probinsya, Tarlac, Cavite, Bulacan, Metro Manila, na pinangakuan ninyo kung magkanong ibibigay na pera, pagkatapos nyong pakinabangan, iiwanan nyo lang yung mga tao na kulang pa ang pamasahe, putang ina ninyo. Tapos may lakas loob pa kayong magsabi na hindi bayad ang mga hinakot ninyong rally, putang ina ninyo. Ha? Yan ba ang turo ni Pastor Apollo Kibuloy, ang linlangin ang tao? Ha? Yan ba ang alagad ng Diyos na sinasabi ninyo na pastor ninyo na matino? Ha? Kaya doon sa mga defender ni Apollo Kibuloy, sagutin nyo itong ginawa ng mga paghakot ninyong rally. Ano sabihin ninyo? Hindi kayo naghakot? Hindi kayo nagbabayad? Bakit magsasalita ang mga taong yan? Kung binayaran ninyo, ay hindi magkasalita. Kaya nga nagsalita kasi hindi nyo ibinigay ang tamang sahod. Hindi nyo ibinigay ang tamang kabayaran. So, good job talaga dito kay Kap ninyo mga kabayan. Galing eh. So, dito po sa mga DDS na mga vlogger, mga DBS na mga vlogger, paano nila yan madibang mga kabayan? Ano yan? Badong! Kay Brothers Travelers, dito kay Lolista, paano nyo yan madibang? Sige nga, di ba? Sabi niyo na hindi bayad, walang binayaran dyan, paano yan madibang? At saka alam nyo mga kabayan, nakakatawa kasi dito, kasi nga naubusan na sila ng bala na pantawag sa amin. Noon, meron na Polboron Vlogger, hanggang lumabas po yung Bangag Vlogger. Ngayon, Surot Vlogger na mga kabayan. Surot Vlogger na pala si Sir Iwan. Nakakatawa naman. Ngayon mga kabayan, ipapakita ko rin po sa inyo yung vlog po ni Mike Abe, kasi binanatan rin po niya dito yung mga senador na sumuporta ngayon kay Pastor Kibuloy. So for more details, let's watch this. Hindi talaga alam ng mga senador kung ano ang tunay na kalagayan, o yung mga senador nagtatanggol kay Apollo Kibuloy, hindi nila alam kung ano ang tunay na kalagayan ng mga manggagawa nila o yung member ni Kibuloy. Kaya ang dating itong mga senador na ito hindi naniniwala dun po sa mga complainant or testigo ng Senado kaugnay nga po sa di umano'y pang-aabuso ni Kibuloy physically at di umano mayroon pang sexual harassment. Una-una, Senador Robin Padilla, di ba ang identity mo, matulungin ka sa mga babae, mapagmahal ka sa mga babae, at lagi mo rin sinasabi yan, mga pelikula o sa totoong buhay, ay itong mga nagreklamo, mga babae mga babaeng di umano'y biktima. Pero ngayon, ipinagtatanggol mo si Kibuloy. At gusto mo pang ipatigil yung public hearing nung inyong komite. Kasi member ka ng Committee on Women, Children and Family Protection under ni Senator Risa Ontiveros. Ipinapatigil mo yung pag-imbestiga ng komite mo, samantalang mga babae yung complainant. At hindi mo naman talaga alam kung ano ang tunay na buhay at kalagayan ng mga member ni Pastor Kibuloy. Dahil alam naman natin na karamihan dyan, pasintabi na ay galing sa mga mahihirap din buhay. Kasi kung mayayaman niya mga yan, although may mga mayayaman din sigurong member yan, pero kung mayayaman naman at may magagandang hanap buhay, bakit naman sila dyan magbibigay ng panahon? Di ba?
Kaya posible, marami sa mga member niya ay mahihirap ang buhay. Meron ding magandang buhay pero nasa kanya rin. So, Robin at saka yung ibang senador, ang tingnan ninyo kalagayan ng di umano'y biktima. Siya naman ay pinasasagot lang, hindi pa naman siya guilty. Bakit atat na atat kayong ipatigil ang komite at ipagtanggol? Ay paano naman ang kalagayan ng di umano'y biktima na walang kalaban-laban? Palagay ko, mas magandang gawin itong mga senador na ito kung kayo talagang tunay nagmamalasakit sa mga mahirap. Gumawa kayo ng paraan kung paano i-rescue. Paano tulungan yung mga posibleng biktima na hindi pa lumulutang dahil sa takot, hindi pa lumalabas dahil sa wala pang lakas ng loob na magsalita dahil nga sa hindi nila alam kung saan sila pupunta at kung sino ang tutulong sa kanila. Ngayon pa lang na lumutang na yung ilang mga testigo, ganyan pa ang dating ng ibang senador. Ay iwan natin kung bakit ganyan. Okay? Any comment, reaction sa bagay na ito? Sunod na pag-usapan natin, itong China parang iyakin, ano? Mareklamo, namumblema ang China, hindi naman sila yan. Alam kung bakit parang iyakin at problemado lagi ang China? Ay sa lahat ng galaw ng Philippine government, makipag-ugnayan sa iba't ibang mga bansa, katulad ng pinakauli sa Australia, yung mga angal sila nagrereklamo. Bakit daw nakikipag-tie up sa Australia ang Pilipinas? Alam naman natin kaya tayo ngayon naghahanap ng kakampi dahil wala pa tayong, ang mga Pilipino wala pang kapabilidad ng pwersa ng militar para sa teritoryo namin. Kaya nakikipagkaibigan si Pangulong Marcos sa mga mayamang bansa tulad ng Amerika, ng Australia at ng European Union. Pero lagi nagrereklamo ang China. Para daw nagpuprovok tayo ng tension pa na mas mabigat. Wow, iba talaga ang hugot nila, no ha? Parang wala na sila tayo, parang lahat na ng pinakikialaman natin sa teritoryo natin, sa West Philippine Sea at pangkalahatan na galaw at programa ng gobyerno, pinakikialaman nila. Kahit yung deployment ng mga sundalo natin sa Batanes, nag-umiyak din ng China. Nung makipag-ugnayan tayo sa Japan, sa Amerika at iba pang mga bansa tungkol sa balikatan, umiiyak na ng China. Ayan ang pakailan nyo sa gusto ng Philippine government. Talaga naman, hindi naman kayo kayang ipagtanggol ng mga Pilipinong pro-China o kakampi nyo dahil bukong-buko na sila. Kita nyo ngayon, medyo tahimik na yung pro-China na mga vlogger kasi nabuko na sila. Hihiwali at hihiwali din yan. Makukonsensya din mga yan na ipagtanggol ang sariling bansa kaysa mga dayuhan. Period. Sunod na pag-usapan natin ito, hindi nyo napapansin yung mga Duterte supporters, kahit na mga abogado, kahit na mga cabinet secretary dati or matataas na opisyal, nahahawa na kay Duterte, kay former President Duterte kung magsasalita. Ang lakas pala makahawa ni Duterte. Sa kadidikit kasi nyo dyan, ano nangyari? Si Duterte lang mahilig magsalita ng mga below the belt at parang salitang kanto, pero namana na ng kanyang mga DDS o mga supporters. Kakaiba na. Naghawa-hawa na sila. Hindi ba kayo natatakot? Nahahawa kayo sa mababang level ng usapan? Sa mababang level ng mga pagtalakay sa mga isyo? At mga below the belt na mga batikos kay Pangulong Marcos at iba pa? Di ba? Yung mga PIPI at saka yung mga parang hindi mga abogado at hindi dating Pangulo ang mga pinanguhugutan ng mga salita. Ayan na rin yung kailang mga supporters. Isama na rin natin yung ibang mga vlogger. Hindi ko naman nila lahat. Yung mga vlogger na suporta nila din, gigil na gigil Parang pagka nawala si Duterte, pag hindi na pwesto ang mga Duterte, parang magugutom sila Sa gigil, di ba? Hindi ko alam kung ano. Masyado nilang pinipersonal. Ang lakas nyo magkahawahan. Huwag kayong magmadali. Hanggang 2028 pa si Pangulong Marcos. Hindi naman matatanggal yan dahil lang sa inyong pag-iingay. Hindi naman matatanggal yan dahil sa inyong paninira. Dahil majority ng mga Pilipino naniniwala sa tamang proseso. Hindi sa prosesong kung anong gusto nyong palabasin para paupuin ninyo ang inyong amo na mga Duterte. Hindi ho mangyayari yan. Matino, marunong na, may malasakit ang mga Pilipino. Di ba? Ngayon nga, 2024 pa makabayan, naka-stress na yung ibang mga DBS vlogger.
Ay! Naubusan na sila na ipambato sa amin na pangalan mga kabayan, nagkalit-silitsing. So anyways mga kabayan, set up muna natin. Nandiyan kasama natin si Romulo Bumatay, Elina Lucrecia Lozano, nandiyan po si Wilson Sia. Hi to John Kuan, Cherry Masi, Cindy Avelia. Hi to Emily Timaho, Infinite Streams TV. Nandiyan po si George Liwanag, Efren Texon, Evangeline Sanchez. Hi to Guillermo Estrada. Hi to Ashen, Munez Borromeo, Eduardo Cartera. Nandiyan po kasama natin si Andres Perez, Rosemary Suelen, Maria Cristina F. Manimbao, GC Corduba. Hi to Rosalinda Katubig, Wilson Custodio, Linda Lim, Elizabeth Amihan, May de la Cruz, si Molly Lee, at saka nandiyan po si Danny Lobiedo. Okay, so mga kabayan ko, ipapakita ko sa inyo yung binisita kasi ni BBM, yung Filipino community doon sa Melbourne, Australia mga kabayan. So for more details, let's watch this. At hindi magiging buo ang aking pagpakilala kung hindi ko naman ipakilala ang aking mahal sa buhay na si First Lady Luis Araneta Mangel. Lagi kong sinusubukan kasi pagka nag-i-speech ako ng ganito, nag-iisip ako ng introduction para paiyakin siya. Kuminsan nagagawa ko. Mga minamahal kong kababayan dito sa Australia, magandang gabi sa inyong lahat. Confused na ako, gabi ba? Hapon? Ano ba? Kasi alas 8 na ng hapon, alas 8 na ng gabi, maliwanag pa rin. Kaya siguro sige, magandang gabi na lang sa inyong lahat dahil yan ang nakasanayan natin sa Pilipinas. Ako naman talagang nagagalak na makasama, makakumusta kayo itong gabi na ito. But before I proceed, I would like to acknowledge that we are gathered in the ancestral lands of the Wurundjeri and Bunwurrung peoples. So I pay respect to their elders, past and present, and the emerging leaders that they have, acknowledge their aspirations for a meaningful recognition on issues concerning their land and communities. Pare-pareho lang naman tayo mga tao, kaya dapat natin kilalanin ang ating mga naging host dito sa ating pagsasama ngayong gabi na ito. I am truly proud to be with hardworking, optimistic, and passionate Filipinos who have joined the diverse Australian society to live, to work, to study, to raise your families, to contribute to the betterment of your adoptive communities. I'm honored to be the first Philippine president to visit Melbourne in line with my acceptance of the invitation of Prime Minister Anthony Albanese to participate in the ASEAN-Australia Special Summit. Through this engagement, I wish to contribute and effectively convey our country's desire for strengthened regional security, greater people-to-people relations, more robust trade, and an amplified level of foreign investment. Before our official meetings begin tomorrow, my first priority is to connect with you, my fellow Filipinos. My presence in Australia will only be meaningful if I am given the opportunity to meet with you, to spend time with you, aking mga kababayan. Some of you have come all the way from regional Victoria, New South Wales, regional Victoria, New South Wales, malayo-layo ng galingan, Queensland, Western Australia, even the Northern Territory. I thank Team Philippines here in Australia, led by our good ambassador, for attending to the many aspects of our relations and ensuring support for our vibrant Filipino diaspora here in the land down under. Alam niyo po, ang katotohanan yan, kapag kami nagbiyahe, at siyempre, kakaunti lang naman ang oras namin dito, kaya ang schedule namin talagang punong-puno. Pero lahat kami, tignan mo yung ating mga sekretary, nakangiti na. Kanina hindi nakangiti yan dahil maraming iniisip.
Pero pag lagi namin, we always look forward to this, yung tinatawag namin PhilCom or Filipino Community. Dahil, ano naman, Pinoy, laging masaya. We always look forward to, you have not disappointed us. Thank you so much for a very, very warm welcome. The Filipino community's efforts here have significantly enhanced the Philippines' image in Australia. Your hard work, your talent, graciousness, your propensity to support those around you reflect the Filipino character. Lagi kong sinasabi, lahat ng pinupuntahan ko, ako'y nagpapasalamat sa mga Pinoy na nakatira sa iba't ibang bansa, sa inyo na nandito sa Australia. Dahil sumikat po ang Pilipinas dahil sa inyo. Sumikat ang Pilipinas dahil ang naging diaspora, tinatawag, yung pagbiyahe ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar, ay nakilala ang Pilipino, ang ugali ng Pilipino, ang kultura ng Pilipino. At kaya naman, napamahal ninyo ang inyong mga kaibigan na dito sa Australia. At napamahal na rin sila sa Pilipinas dahil dyan. Kaya't sinasabi nila, napakahalaga ng ating mga OFW. Dahil na marami silang nagpapadala sila ng tulong sa kanilang pamilya, nakakatulong sa kanilang mga community, at sa ekonomiya ng Pilipinas, napakalaking bahagi na ng mga remittances kung tawagin. Siyempre, importante yun. At alam natin yun. Ngunit, ito palagay ko yung nakikita. Lahat po ng makilala ko, Presidente, Prime Minister, Hari, Sultan, kahit na anong makilala ko, mahal na mahal ang Pilipino. Dahil lang Pilipino, sabi nila, ang Pilipino, hindi na nila trabaho, ginagawa pa rin nila. Wala kaming problema sa Pilipino dahil walang ginawa kundi magtrabaho at matulungin. Kahit hindi nila kilala, tinutulungan nila. Hindi lang yung kapwa Pilipino. At pagkapwa Pilipino naman talagang all out ang pagtulong. Kaya napakagandang reputasyon ng Pilipinas dahil sa inyo. Lahat po ng aming nagawa, lahat po ng aming ginagawa ngayon sa Australia, hindi po namin magagawa kung hindi ganyan ang pananaw ng mga Australiano sa Pilipino. Hindi po namin kayang gawin ang mga agreement, yung mga partnership, yung mga alliance, kung hindi sila malakas ang kumpiyansa, madaling kausap, masarap kausap ang Pilipino. Dahil yung Pilipino, masipag, maasahan, mabait, at mapagmahal. At ang biro nga, sabi sa ibang lugar, hindi ko alam kung sa Australia, ang tawag na nga sa mga Pinoy, sabi, yan ang mga hari at reyna ng overtime. dahil pag kailangan na magawa, sige, volunteer ka agad yung Pinoy, di ba? Tinatanong ko naman sa inyo, bakit masyado kayong ganado mag-overtime? Anong gagawin namin? Uuwi kami, wala na, nag-iisa kami, manood ng television. Magtrabaho na lang kami. At yung ganon yan, mga katangian ng ugali ng Pilipino ay ang nagpasikat sa Pilipinas. Kaya kulang ang salita lamang na napasasalamat. Kaya in return for all you have given us, this government is committed to improving life and livelihood for every Filipino wherever they may be. The Philippine economy now is thriving, marked by good growth, optimistic forecasts, record highs in employment, tourism, manufacturing, and even if there are still challenges, it's made possible by threats such as climate change, new technological frontiers, yung mga social media, hindi na natin makita kung saan pumupunta, yung AI, hindi alam natin kung anong mangyayari. Tapos nagkakagera-gera pa sa geopolitical realities na nakikita natin, yung mga Ukraine, yung mga Israel. But still, I remain confident and optimistic in recognition of our friendship within ASEAN and partnership with like-minded countries such as Australia.
We hope to continue to be an advocate of action founded on mutual trust, respect for sovereignty, and adherence to international law, including the UN Convention on the Law of the Sea. So, with the active participation of all sectors of society, including and especially overseas Filipino, we are on track to achieve our agenda for social and economic transformation. Ang salita po na ginagamit ko is transformation. Dahil alam niyo naman po, kagaya lahat, paulit-ulit kong sinasabi sa kanilang lahat na makausap ko, COVID changed everything. And that's why we have to change along with it. And that is why we have to transform. We have to transform our bureaucracy, we have to transform our government, we have to transform the way we do business, we have transformed the way we do business, the way we go to school, all of this, nagbago lahat. Kaya kailangan naman ay makapag-adjust tayo, and ang tanging solution dyan ay we have to transform not only the structures of government, not only the businesses, the business community, but also we have to have a change in ourselves. And what change do I talk of? Kaya't napapag-usapan po yung bagong Pilipinas. Pag sinasabi po natin yung bagong Pilipinas, dahil dapat maalala ng Pilipino ang kanyang sariling halaga. Kung minsan kasi tayo, sinasabi natin, hindi, mas maganda, imported yan, mas magaling yung mga, hindi na totoo yun. Matagal nang hindi totoo yun. Dapat kilalanin din natin, kinikilala natin ang galing ng mga iba, ang mga nasa ibang bansa. Ngunit mahalaga rin, kilalanin ninyo ang halaga at ang galing at ang sipag at ang husay ng Pilipino. Ipagmalaki natin. Kaya lagi natin po ipinagmamalaki, sinasabi natin, kahit saan mo ilagay ang Pilipino, kahit saan mo dalhin yan, ay magsusumikap yan at magiging successful yan. Kaya yan po ang kailangan pagbaguhin, ang binabago po natin sa bagong Pilipinas. And I continue to commend you for your contribution to the country that nurtured you and provided the foundation for your success. Provide comfort and support for your fellow Filipinos, especially those aging in a foreign land. Embrace and celebrate your Filipino heritage. Pass on this love for the Philippines to your children, to your grandchildren, to all the generations that follow. Teach them what the Philippines is. And hopefully, Australia hindi naman masyadong malayo sa Pilipinas. Iuwi nyo muna sa Pilipinas para makita nila yung ibig ninyo sabihin. Siguro, hindi nila naaalala kung sino yung mga bayani ng Pilipinas. Hindi nila alam kung saan yung mga lugar na pinag-uusapan natin. At simpleng-simple lang, makikita nila kung gaano kaganda ang pinakamagandang bansa sa buong mundo, ang Pilipinas. Let us always remember the adage that is true, that home is where the heart is. So cherish your Filipino identity, because in that way you remain connected to us, to the Philippines, no matter where you are. So before I end, let me invite you again to visit the Philippines soon and see for yourself the new Filipinas, ang bagong Pilipinas. Yan po ang aming itinataguyod, yan po ang ating ipinaglalaban ngayon. And as our tourism slogan says, even in Australia, I hope that you love the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating mga OFW dito sa Australia! Mabuhay ang lahing Pilipino! Maraming salamat po! Magandang gabi po sa inyong lahat! At yan po ang ating manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much.
At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos ko, maaari akong makatagpo ng ilang mga hindi kasiyasiyang bagay sa aking buhay araw-araw. Ngunit ang mga dagok na ito ang nagpapalakas sa akin. Bukod sa mga malulungkot na nangyari sa akin, marami ring mga bagay na nagpaparamdam na mapalad ako. Kaya sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa mga biyaya ng Diyos. Hindi mahalaga kung ito ay tila mabuti o masama. Naniniwala ako na mayroong iyong mabuting hangarin. Ang pagmamahal mo sa akin ay hindi mailalarawan at ang mga pag-aalaga at proteksyon mo sa akin ay hindi masusukat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, ako ay nagpapasalamat sa iyo. Ito ang aking panalangin sa umaga, nagpapasalamat sa ngalan ni Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang